Isa pa ito sa mga trending ngayon na marami pa sa mga kapatid natin na sulpot na sekta ang nagpapakalat nito na kasal daw ito sa Iglesia Katolika. Umani ng iba't ibang Hmm. komento sa social media ang umano'y kauna-unahang same-sex marriage na naganap sa Tagum City, Davao del Norte. Ang kasal ay naging posible sa pahintulot at basbas sa ilalim ng LGBT Christian Church of the Philippines sa Pari. pangunguna ng pari na si Reverend Crescencio Agbayani. Nako. Binanggit lang na ito'y isang pari. Sinasabi na nila agad na ito'y pari ng Iglesia Katolika. Paglilinaw lamang po sa gusto talagang malaman ang katotohanan. Ito po ay hindi kasal ng Iglesia Katolika. Well, trending na nga ngayon sa social media ang naganap na kasalan sa Tagum City, Davao del Norte, kamakailan lamang sa dalawang parehong babae sa LGBT Christian Church, Philippines. Sa pangalan pa lang, hindi na nila ma-identify. Talagang kulang talaga sa pag-unawa yung mga kapatid natin na sulpot na sekta. Oh. At nang dahil po sa kasal na ito, itinuturing pa nga di umano itong kauna-unahang same-sex wedding sa nasabing lugar. At ang nagdiwang po sa kasal ay di umano'y siya daw si Reverend Father Crescencio Agbayani. Tanong lang po, ito ba ay pare sa simbahang Katolika? Malinaw po ang sagot, sa pangalan pa lang ng kanyang sekta at sa pananamit pa lang ay iba na. Kaya malinaw po ang sagot dito, hindi po ito pare ng Iglesia Katolika. Para po magkaroon ng kaunting kaalaman yung mga kapatid natin na sulpot na sekta, ito bang tinatawag na LGBTCCP ay may koneksyon sa simbahan? Isa rin po ang sagot dito, wala. Ito po ay walang koneksyon sa simbahang Katolika. Hinding-hindi rin po sasang-ayon ng Iglesia Katolika sa pagpapakasal sa parehong kasarian, babae sa babae o lalaki sa lalaki. Ito po ay labag po sa kautusan ng Diyos. Now, sino po itong si Reverend Crescencio Agbayani at ano po ang kanyang religious affiliation? Again, para po magkaroon ng kaunting kalaman yung mga kapatid natin na sulpot na sekta, si Reverend Crescencio Agbayani Jr., also known as Reverend CJ, ay isang founding pastor ng LGBT's Christian Church Incorporated. Take note, hindi Iglesia Katolika. He holds a Bachelor of Arts in Political Science sa Far Eastern University at Master of Divinity from Union Theological Seminary sa Cavite Campus. Now, bakit po naganap ang kasalan na ito? Dahil si Reverend Agbayani po ay isang advocate ng LGBTQ+ community at nasangkot po sa iba't ibang aktibidad at talakayan na nagsusulong sa ideya ng homosexuality ay hindi daw kasalanan. Ito nga po ang kanyang pinopromote, ang wedding within LGBTQ+ community. Ang issue na po ito ay madalas po na inuugnay po sa dokumento ng Vatican tungkol po sa pagpapahintulot daw sa same-sex couples na mabigyan ng blessing mula sa pari. Now, kung patungkol naman po ang issue dito, mainam po na unawain muna ang dokumento bago mag-conclude. Dahil po ang nasabing blessing na pinahintulutan ng ating Santo Papa, ito po ay hindi natin masasabi na kasal. Ang blessing na ito ay hindi natin masasabing isang sakramento. And take note, ang binibigyan po ng bendisyon dito ay ang tao mismo at hindi po yung kasalanan. Kagaya po ng sinasabi, hate the sin, not the sinners. Maaari niyo pong mapanood ang naging paliwanag natin dito na kung saan iniisa-isa po natin ang bawat punto ng nasabing dokumento na fiducia supplicans. Now, ano pong pananaw ng simbahan patungkol po sa same-sex marriage? Ang pananaw po dito ng simbahan ay matatagpuan po sa Catechism of the Catholic Church. Ito po ay matatagpuan sa talata 2357 to 2359 ng Katesismo. Ang simbahan po ay nagtuturo ng pag-aasawa ay isang sakramento na itinatag ng Diyos para sa isang lalaki at isang babae. Ito po ay isang banal na kasunduan na naglalayong bumuo ng pamilya at magkaroon ng mga anak. Ang kasal po ay naglalayong magbigay ng pag-ibig, pagkakaisa at pagpapalago sa mga mag-asawa. Now, sa konteksto po ng same-sex marriage, ang simbahan po ay nagtuturo na ang pag-asawa ay hindi maaaring matupad sa pagitan po ng dalawang taong pareho ang kasarian. Ito ay dahil ang pag-asawa po ay tinatag ng Diyos para sa isang lalaki at isang babae. Ang pag-aasawa po ay mayroong likas na layunin na magbigay po ng buhay at magpatuloy ng sirkulasyon ng tao sa mundo. Kaya paano po ito mangyayari kung pareho po kayong babae at lalaki? Ang katesismo po ay nagpapahayag na ang mga aktong sexual ay dapat lamang mangyari sa loob po ng sakramento ng kasal. Ang mga aktong sexual ay dapat na ginagampanan ng mga mag-asawa lamang na nasa legal na kasunduan ng kasal. Ang mga aktong sexual na naganap sa labas ng sakramento ng kasal, kasama na po ang mga aktong sexual sa pagitan po ng taong pareho ang kasarian, ay itinuturing po na labag sa moral na batas ng simbahan.
Kaya malinaw po na hindi ito sinasang-ayunan ng simbahan at walang pari po ng Katoliko ang magsasagawa ng same-sex marriage na ito na sinasabi po ng mga kapatid natin sa ibayang pananampalataya. So dahil po sa bawal ito sa simbahan Katolika, nagtayo po sila ng sarili nilang simbahan at nagsuot pa ng kasuotan na parang pari upang malinlang po yung mga kapatid natin na kulang po sa kaalaman. Ayan po mga ka-curious, sana po ay nakatulong ang video na ito. Sana po ay mas palalimin pa natin ang ating kaalaman sa ating pananampalatayang Katoliko upang hindi po tayo madaling mapaniwala ng mga walang kabuluhang argumento o issue patungkol sa simbahan. So kung nagustuhan niyo po ang video na ito, please like and share. Bahagi niyo po sa mga kapwa natin na may mga katanungan pa patungkol sa ating pananampalataya at upang mabigyan po ng kasagutan ang kanilang mga katanungan. Pakita po natin ang ating pagiging tunay na Katoliko sa salita at sa gawa. At maaari niyo rin po itong maipakita sa pamamagitan po ng pagsuot ng ating Catholic t-shirt na available na po para sa inyo. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Hello brothers and sisters in Christ. I am Mrs. Maria Hanis Sangkada of New Lucena. I am one of the avid listeners and viewers of Mr. Curious program. Viewing and listening in this program has a great impact to me because I have learned a lot, most especially the Catholic teachings of the Church. And I would like to encourage everyone to follow this page for life enlightenment and betterment. God bless everyone.